What's up mga Real Property Finder? Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Ngayon po ay December 6, 2023 mga ka-farm. Andito po ako ngayon sa Tagkawayan, Quezon. May binisita po ako ritong property na may kabuang sukat po na 13 hectares. Na ayon po sa ating mga kasamang agent sa araw na to, na sila Sir Jeremy at Sir Rex. Ito po ang property na ating binisita. According po kay Kuya na tenant po nitong property, hanggang doon daw po to sa may hangganan yung pinakailog. Kaya yun daw pong gawing ibaba na yun ang pinaka-flat na area. According po sa kanya, ito pong property mga ka-farm ay meron pong humigit kumulang pong 500 puno ng nyog. At meron pong mga malalaking puno ng mangga. And then may mga ilan pong puno ng star apple at saka guyabano. And then marami rin daw po ito mga ka-farm na na mga mahogany na atin pong sasadyain maya-maya at pupuntahan din po namin yung pinaka-boundary ng property. Bali ito pong property mga ka-farm ay po siya, hili. Bali hili po siya, yung gawing ibaba po ang pinaka-plat. Bali ito pong property mga ka-farm ay title. According po kila Sir Rex, nandun na po sa kapitbahay nilang Mestra. Yung pong pinaka-seller nito, yung pinaka-dokumento. Na siya naman pong ibibigay sa atin mamaya. Kaya sa mga interested buyer po, na gusto po mag-invest at samantalahin po ang murang presyo, ito po, meron po tayong ino-offer po dito na property na may kabuang sukat pong humigit kumulang na 13 hectares. And then kung manggagaling po kayo mga ka-farm sa may Tagkawayan town proper po, almost 1 hour po ang magiging travel time nyo po dahil ito pong barangay road, papasok po dito sa nasabing property ay medyo pa po siya, rough road. Dito lang po sa pinakatapat po nitong property ang cemented. Although meron po kaming mga nadadaanan dyan na paputol-putol po yung pinaka-barangay road na cemented. Pero naman po siya, ongoing naman po ang pagsesemento. Kaya pag natapos na po yung pagsesemento sa nasabing barangay road at pupuntahan nyo po itong nasabing property, magiging maalwan na po ang biyahin ng nyo rito ng sasakyan. Dangan nga lang po at nag-uulan, kaya may mga portion po siya na may malalalim pa po siyang portion dahil po laging nadadaanan ng mga jeep at truck. Bale ito po ang portion po niya na hili. According po kay Sir, hanggang doon pa po siya. Ayan po, kung mapapansin niyo po, may puno po rito ng mahogany saka antipolo sa area na to. Ito pong kubo na to, ito po ang pinakabahay po ng tenant na dito po nakatira sa property. According naman po sa kanila, may pag-uusap naman na po sila nung seller. If ever po na mabibili niyo po itong property, ay wala naman pong magiging problema sa nasabing tenant. Dahil yun nga po, meron na po silang agreement po about po sa magiging po nila pagka nabili itong property. Ito po yung plat na area. Bali ang pinaka po ng boundary ng property, yan pong pinaka mga nyog na yan. Yan po nasa may gawing na po na yan sa una-unahan. Ito pong nandito sa pinakabungad na tabing-tabi po ng kalsada, according po sa tenant nating kasama, ay hindi raw po siya kasakop ng property. Kaya nililinaw ko lang po. Ayan po yung portion po na yan na plat na aking tinutukoy kanina. Ito lang daw pong nasa gilid ng kalsada na itong mga nyog ang hindi kasama sa property. Yun po yung pinakahangganan at pinakadelantera po ng property. Bali mga ka-farm, ito pong property ay sa aking puntansya. Meron po itong humigit kumulang 200 meters po yung frontage. Kaya babaybayin po namin ng bahagya yung pinaka ng gilid po ng ng ilog. Ito po mga ka-farm yung pinaka-ilog na tinutukoy po nila Sir. Bale, ito po bang kabila na to kasama pa?
Ito po ang pinakahangganan. Ayan po mga ka-farm, naghahanggilid daw po sa ilog ang pinaka-boundary ng property na ating binisita. Bale, ito po yung pinaka-isa po sa source ng tubig. Ito pong ilog na to. And then meron din daw po dumbukal. According po kay tenant na kasama po natin sa araw na to. Ito po yung pinaka-ilog niya mga ka-farm. Tubig alat daw po. According po kay tenant. Ito po, kasama na to? Kasama na daw. Ito po mga ka-farm. Nakapaloob na raw po ito sa property. Itong pinaka-gilid na to. Kaya ito po yung mga hilera ng mahogany. Yun nandito sa naghahanggilid po sa gilid ng ilog. Ito. Nakapaloob na po ito sa property mga ka-farm. Itong kasasagingan na to. Ito po yung pinaka ano rito na pahingahan. Bali naghahanggilid po sa may ilog tong pinaka-boundary ng property ng Laser. Yung tubigan na yun kuya, kasama na yun. Ay, yun. Dala yun. Ano din pala ang pantay dito? Ito pala yung flat na area. Mula dito. Hektarya pa din yun. Hindi lang kalata hektarya pala yung flat na area. Kaya tinatanong ko rin at minsan na yan na mga tinatanong ng mga buyers. Ito po, may mga dahon ng nipa rito na maaari nyo po siyang gawing pambubong. Kung sakali po na gusto nyo po magtayo rito ng pahingahan, mga puno po rito ng kawayan at mga dahon ng nipa na maaaring gawing bubong. Ito ko yung plat na to, kasama to sa 13 no? Yung mga bahay na yan, kasama yan? Ang ganda lang sa may boundary. Hindi nakapaloob po yung bahay na yon. Ayan po kay tenant. Bali, ang boundary daw po ng property bago dumating do sa bahay na inyong natatanaw na yon mga ka-farm. Bale, yan po mga ka-farm, kung makikita nyo po, yan po yung linya ng kuryente. May 3-phase na po dito sa area. Kaya, kung magtatayo po kayo rito ng bahay, wala po magiging problema dito sa linya ng kuryente. Ito po, 3-phase na po siya mga ka-farm. Ito po mga ka-farm, yung puno ng kawayan na maaari nyo pong pagkuhanan ng materyales para makapagtayo kayo ng bahay kubo. Ito. Ito po area na to. Ito yung papunta ron. May bahay. Yung bahay dito. Ito yung boundary. Papunta na po yan doon. Ayun. Okay po. Ito pong pinakanyog na to mga ka-farm, ang pinaka boundary daw po ng property. Ito pong gawing kanan natin na to. Ayan, itong puno ng kawayan na to. Then itong puno ng nyog. Bali, ito pong nasa gawing kanan natin na to na umano tayo. Labas na po ito sa property na 13 hectares. Bali, ito po. Ayan. Mula po rito hanggang doon sa may pinasukan po namin na na tulay. Kaya kung nyo po makikita, yan pong tubigan na yan, yung pinakapitak ng palay. Kasama pa po yan mga ka-farm. Dala pa daw po sir yung mangga. Ayun. Bali yung mangga po na yon, ang pinaka-boundary ng property. Yung pong meron pong landmaster na yon sa pinakagilid. Ito po bali yung pinaka-pathway na daanan ng tao. Baboy lang yung nakatira sa bahay no? Oo. Swerte ng baboy, laki ng bahay. Ito po yung pinakatubigan na nasasakop po ng nasabing property. Kaya yan po yung pinaka po ng mga kanyogan. Kung makikita nyo po, hitik na hitik pa sa bunga. Ayan po siya. Yung ang kabuuan ng property, mga farm, iniikot po namin.
puno talaga ng mangga doon. Oo. Malaki ang mga doon. Ito, yung tubigan. Hindi mo kaya siya po. Yung 5. Nandito yung sa akin. Aha. Pala yung ano no, kalsada, karugtong. Ito po bali mga ka-farm yung pinaka-barangay road niya. Punta ron. Apo. Yan yung mga. Yung pong boundary, hanggang saan po? Itong nyug na to? Hindi pa. Hindi pa. Kaya baba. Ay, yung may kahoy na yung kuya. yung antipolo. Hindi. Hindi sa ibang ibaba. Yung mga nyug. Oo. Ito. May mga sulat na letter P. Yan. Oo. Ayan po mga ka-farm. Kung nyo po makikita yung mga tagging po ng nyug na may nakasulat pong letter P. Yan po yung pinakatanda po ng property nila. Yan po mga ka-farm. Kaya patalihis po siya papunta doon sa may tubigan aming pinanggalingan. Ito po yung pinaka-ongoing barangay road po. Sa area na to. Ito kabila na to kuya. Sakop pa? Hindi na. Hindi na po. Ito po mga ka-farm, yung pinaka-boundary ng property. Ayan pong may sulat na letter pinanyog na yan. Patalihis po, pag ganon. Umikot lang po kami at inilibot po kami ni tenant sa property. Bali ito daw po mga ka-farm yung 8 hectares. Then doon daw po yung karatig yung 5 hectares na pinag-isa na po ng seller na ibenta. Kaya may kabuwang sukat po na 13 hectares po mga ka-farm. Ito po bali yung pinaka-frontage niya. Kaya ayun po, sa mga interested buyer po, tawid po doon. Ito po, bali natuhog po pala ng ano to, ng pinaka-barangay road. Mga ka-farm, ito pong kabila na to, sakop pa po pala ito ng property. Hindi na to. Alin lang sir? Yan, yan. Itong nyog na to ang sakop. Oo. Yung isa, yung nag-isa yun. Yung nag-iisa na yun. Bali ito malihis. Kasi papunta po doon. Ayun po mga ka-farm, sa mga interested buyer po, tawag na po kayo sa number na makikita nyo sa inyong screen at sa WhatsApp Viber po. At huwag nyo rin po kalimutang bisitahin ang aming website na Real Property Finder po para sa mga dagdag information na gusto nyo pong malaman about po sa nasabing property na to. At ganun din po sa maaming property na mga ina-upload. Baka po isa na po doon ang magustuhan nyong i-invest. Kaya isang mapagpalang araw pong muli mga ka-farm at God bless us all po sa ating lahat. Ito po ang muhon mga ka-farm na ayon po sa tenant na ating kasama. Ito mo. Ito po yung muhon na to na kaya po itong property na to patalihis. Yan po papunta po doon. Yan pong ating itinuro kanina sa inyo na may nganyog na may mga letter P. May ano pala rito? May pathway. May pathway. Pathway. Kaya ito, nakapaloob tong batino na to. Kasama to. Ito na po, at itong nyog na to. Papunta po doon dahil patalihis nga ito. Yan. Itong mahogany yan. Ito yung mahogany. Dito daw po maraming mga mahogany mga ka-farm. Ito po isang malaking puno ng mangga dito sa area. Tabi-tabi po. Ayan po, may mga puno ng batino. At mga ilang-ilang hardwood. Ito sa may ito. Ito po pala yung karamihan po ng puno ng mahogany dito sa area. Nasa aking puntansya, mahigit 100 puno po ng mahogany ang nandito sa area. Dangan nga lang po medyo
Maliliit pa po. Pero napakarami po niya mga ka-farm. Ano ito? Hindi na po. Ano ito kaya Torne? Balayong o Nara? Hindi na po. Nara? Ay, Nara. Ayan, may puno ng nara na malaki. Dalawa. At saka po mga puno ng batino. Hindi na po namin magagawang libutin mga ka-farm ng ano't medyo may kalakihan. Saka hinihingal na rin po ako. Si tatay baliwala lang. Ayan, maraming mahogany. Maluwang pa ito. Sa dulo pa. Ang laki nga. 13 hectares. Ayan po mga ka-farm, may previs. Previs yung baka, no? Galit siguro yung aring baka. Oy, di ako kasama. Yan, dito tayo. Dito tayo kapag ano. Yan yung boundary. Boundary ng property. Hindi kasama yung Ito lang. Itong puno ng mahogany na to. Kasama pa yan. Yung boundary niya. Ito po mga ka-farm, ang pinaka-boundary po ng property. Itong Madre de Cacao na to. Kaya ito pong makikita nyo, ito pong masukal. Yan po yung property na almost 13 hectares po. Itong malinis po, outside na po siya sa premises po ng property mga ka-farm. Kaya ito pong puno ng nara na to. Yan po yung pinaka-boundary po ng property na ating nilibot. Ayun lamang po mga ka-farm, isa pang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. At huwag niyo po kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin po ang notification bell para updated po kayo sa mga panibagong property na aming ina-upload araw-araw. At baka isang araw po makita nyo na po yung property na gusto nyo pong i-invest. Kaya sa mga kababayan po nating OFW, isang mapagpalang araw po muli at ingat po kayo kahit sa man pong panig kayo ng mundo naroon. Dahil kagaya nyo rin po, kami pong magkapatid ay dati rin pong OFW. Dangan nga lang po at medyo iba-iba ng kapalaran. Kaya bumalik po kami rito sa Pilipinas at ito po ang aming ginagawa pong hanap buhay. Ang ano po kami ng mga property na baka po mayroon po kayong magustuhan. Yun lamang po mga ka-farm. Maraming salamat po.